الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naubukol lamang sa dakilang lumikha ang Panginoon ng sandaigdigan. Wahdahu la sharika lah, siya ay nag-iisa at wala siyang katambal. Wala siyang magulang, wala siyang anak, wala siyang kapatid. Siya ay nag-iisa sapagkat kaya niyang buhayin ang lahat ng bagay at kaya niya rin titilin ang lahat ng buhay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay kahuli-huliang sugo ng dakilang lumikha na ipinadala sa sanlibutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, usi nafsi awalan, thumma iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla, laqad fazal muttaqun. Pinapayuhan ko kayo bilang aking mga kapatid sa pananampalatayang ito, lalong-lalo na ang aking sarili na magkaroon tayo ng tunay na takot sa Allah, tunay na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ayon sa Kanya, laqad fazal muttaqun, katotohanan ang mga taong may takot sa Kanya, may takot sa Allah ang siyang magiging matagumpay dito sa sanlibutan. Kung tayo magtatanong kung bakit nga ba nabanggit na ang tagumpay ay inilagay o inilaan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang may takot sa Kanya ay hindi gumagawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong may tunay na takot sa Kanya ay umiiwas sa mga gawaing hindi kaaya-aya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, simulan natin ang ating pag-uusap sa talata na ating binanggit. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan nito sa lingwaheng Tagalog, o kayong mga mananampalataya, magkaroon ng tunay na takot sa Allah. Matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsun ma qaddamat ligad, at alalahanin at tingnan ang ating mga sarili. I-assess natin ang ating mga sarili bago dumating ang kinabukasan. Na ang ibig sabihin nito, bago pa man dumating ang bukas, na pagnilay-nilayan natin ang mga bagay ngayong araw upang hindi tayo mapabilang sa mga taong malulugi sa kabilang buhay. Ayon sa karugtong ng ayat, wattaqullaha, katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Sa kadahilanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, batid niya ang lahat ng ating mga gawain dito sa mundo. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ating bigyan ng diin ang kahalagahan ng tinatawag na pag-aakay sa ating mga anak tungkol sa pananampalataya. Sapagkat kung gaano natin kamahal, Masya Allah, nakita natin ang ating mga anak kung paano nila itinataguyod yung kanilang kaalaman patungkol sa Islam. Wallahi, kung titingnan natin kung paano natin minahal ang ating mga anak, kung titingnan natin kung paano natin binigyan ng importansya ang pagbibigay proteksyon sa ating mga anak, wallahi siguro kahit matulog ba ng ating mga anak, ayaw natin silang kagatin. Ayaw natin silang kagatin ng lamok dahil sa ating pagmamahal sa kanila. Lahat halos ng ating mga trabaho ay inaalay natin sa kanila. Nang ibig sabihin nito, lahat ng sakripisyo na ginagawa ng isang tao
ay inaalay niya sa magiging kinabukasan ng kanyang anak. Ganun po natin kamahal ang ating mga anak. Ganun natin binibigyan ng halaga kung papaano palakihin ang ating mga anak sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul innal maut," sabihin mo Muhammad, kung ang kamatayan, sabi niya, ang kamatayan ay kusa nila itong tinatalikuran. Na ang ibig kong sabihin sa ayaw ko na ito ay tayo hanggat maaari, kung may sakit ang ating mga anak, hindi tayo nakakatulog, hindi maganda ang ating pakiramdam, sapagkat nakikita natin na ang ating mga anak ay masama ang kanilang pakiramdam. Ngunit pinaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala na anuman ang naisin natin sa mundong ito, tayo ay lilisan, tayo ay aalis. Kaya nararapat lamang sa isang magulang, nararapat lamang sa mga Muslim na ang kanilang mga anak ay maturuan ng tamang pag-uugali. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsabi sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa kapahamakan ng apoy ng impyerno. Nang ibig sabihin nito, mga magulang, ang sobra nating pagmamahal sa ating mga anak, kung minsan ito ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Sapagkat sinabi ng Allah sa Quran, "Innama amwalukum wa aulad." Yung ating mga kayamanan, ang ating mga ari-arian, ang ating mga anak, ang lahat ng ito ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanyang pinaalala, binigyang paalala sa atin, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Iligtas nyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Alhamdulillah, sa pamamagitan ng tinahak ng ating mga anak sa pag-aaral nila, sa pamamagitan ng pag-aaral nila ng Islam, maging ito man ay sa live program o alinmang mga programa kaugnay sa tinatawag na pagtahak ng tamang landas sa pananampalatayang Islam. Ito ay mag-aakay sa bawat isa, sa mga magulang at sa mga anak na tahakin ang landas na kung saan pananampalataya at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mga kapatid, kung ang sitwasyon natin dito sa mundo na hindi natin pinapadapuan ng langaw yung ating mga anak sa sobrang pagmamahal natin, ngunit mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-aaruga, ang tunay na pagbibigay importansya sa ating mga anak ay ang maiakay sila sa tamang landas at maibigay sa kanila ang tamang edukasyon, lalo-lalo na ang kaalaman sa tinatawag na relihiyong Islam. Sapagkat tayo ay dadako sa kabilang buhay. Anuman ang naisin natin dito sa mundo, tayo ay babalik sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging iba na ang sitwasyon pagdating sa kabilang buhay. Kasi kung dito sa mundo, kung nagkakasakit ang anak natin, ayaw natin matulog. Ayaw natin silang bigyan ng tinatawag na problema. Halos lahat ng kanilang gusto ay ibinibigay natin. Ngunit mga kapatid, sa kabilang buhay, magiging iba ang sitwasyon. Dahil sa kabilang buhay, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yubassarunahum," darating ang araw. Bismillah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yubassarunahum yawaddul mujrim." Nang ibig sabihin nito, sa kabilang buhay, magiging iba ang sitwasyon, sapagkat sa araw na makikita ng sangkatauhan ang tunay na hapdi, ang tunay na sakit, at ang tunay na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin nila, "Ya Allah, sana unahin na lamang ang aming mga anak sa apoy ng impyerno." Ibig sabihin, mga kapatid, na kung dito sa mundo ay binigyan natin ng importansya ang ating mga anak, halos hindi tayo makatulog, maibigay lamang ang kagustuhan ng ating mga anak. Ngunit sa kabilang buhay, kapag makita natin ang naglalagablab na apoy, makakalimutan natin lahat ng pagmamahal natin sa ating mga anak, pagmamahal natin sa ating mga asawa, pagmamahal natin sa lahat ng bagay, dahil sasabihin natin, "Yuwassarunahum yawaddul mujrim law yaftadi min adhabi yawma'idhin bibani wa sahibatihi wa akhi."
Ya Allah, unahin mong ihulog sa apoy ng impyerno ang aking anak, o kaya ang aking tinatawag na kasama sa buhay, o ang tinatawag na ating mga pamilya at mga kapatid. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat na magnilay-nilay tayo bago dumating ang bukas. Na ang ibig sabihin nito, ngayon pa lamang kung ano ang tinatahak ng ating mga anak sa tinatawag na pagtahak sa pag-aaral tungkol o kaugnay sa pananampalataya, suportahan natin ang ating mga anak sapagkat sa kabilang buhay upang tayo makaiwas sa kung saan sisihan sa kabilang buhay. Lalong-lalo na ang kaalaman sa banal na Quran, sapagkat ang pag-aaral sa banal na Quran ay mag-aakay sa hindi lamang isa o dalawang tao, kundi pamilya ang maari niyang maiakay sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto natin mag-invest, kung gusto nating mag-invest sa isang bagay na walang pagkalugi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitab Allah, sila yaong mga taong nagbabasa ng tinatawag na kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamus sala, yaong mga taong nagtataguyod ng pagdarasal, wa yunfiquna wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, at yaong mga taong gumugugol ng kanilang yaman, ito man ay maging sekreto o hayag, ginugol nila ito para sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yarjuna tijaratan lan tabur, ay para siyang nag-invest, para siyang nag-ambag ng tinatawag na hanap buhay na walang pagkalugi. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang ating anak, kung mahal natin ang ating mga anak, ay turuan natin sila ng mabuting asal at ituro natin sa kanila yung tinatawag na sala, at ituro natin sa kanila yung pagbabasa ng Quran, at ituro natin sa kanila ang mga bagay na mag-aakay sa kanila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang